In-establish lang po natin yung ating linya kay Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Nasa ating linya na nga. General, magandang umaga. Si Joel Sibel po ito sa ngalan po ni Melo Del Prado. General Jean Fajardo, congratulations. Hindi pa kita napapati. Maraming salamat, Sir Joel, at magandang umaga po. Opo, ngayon po may committee ng binuo, di ba, ang Philippine National Police para mag-imbestiga doon sa mga revelation, mga ibinunyag po ni Garma. Ano bang update dyan, General? Yes, sir. Tama po, sir. Nagputos na po ang ating CPNP na magbuo po ng committee na siyang tututok po dito sa mga ginawang revelation po ni dating Colonel Ruy Nagarma. At sa ngayon, sir, ang ginagawa po ng CIDG ay nire-retrieve at pinag-aaralan po muli itong case record nitong kaso, particularly nitong mga binanggit po niya, yung mga lumabas po sa Quadcom Committee, yung sinasabi niyang alleged na involvement nitong isang Major Albotra sa pagpatay kay Mayor Halili, at yung isiniwalat din nitong si Lieutenant Colonel Santi Mendoza. So sa ngayon, sir, yung sa kaso po ni Wesley Barayoga po, sir, ay nakaprepare na po ang mga dokumento. Iniintay na lamang po natin yung family para pirmahan po nila itong mga affidavits at ready na po i-file yan. Doon naman po sa ibang mga inireveal pa during the Quadcom Committee ay patuloy pong iniimbestigahan po yan at nagkukulate po ng mga additional evidence po ang PNP-CID. Doon sa, General, doon sa kasong isasampa, kaugnay po ng pagpatay kay General Barayuga, sino po mga doon, nakalista ang mga pangalan na sasampahan ng kaso? Initially, sir, ang mga kasama po doon sa sasampahan po ng kaso ay yung mga binanggit po na pangalan po ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nakasama din po sa sasampahan po sa kasong murder po, at kasama din po si dating Commissioner Edilberto Leonardo, si Ruy Nagarma, si Nelson Mariano, si Jeremy Kausapin o yung tinatawag po nilang alias Tok na awol na rin po na pulis sa ngayon, at yung si alias Loloy po na sinasabing na hinar na gunman po, at marami pa pong Jane Dos at John Dos po. Okay. Speaking of yung war on drugs at yung sinasabi pong reward system, ilang dating PNP chief ang covered ng pagtatanong kaugnay po nitong isyong ito? Sir Joel, mailinawin lang po natin. Sa ngayon po ay wala naman po pang ipinapatawag po ng mga former chief PNP. Kung matatandaan po natin, sir, na during the Quadcom Committee ay naglabas ng isang diagram itong si Garma, at nakalagay doon, specifically mentioned there, na itong sinasabing alleged reward system ay alam ng mga dating CPNP. So nagsalita ang ating CPNP, General Merville, na it would be prudent on the part ng mga former CPNP para fair din sa kanila na i-clarify kung ano ba talaga yung naging involvement nila dito sa sinasabing alleged reward scheme. At I understand, sir, may dalawa na pong former CPNP na nagsalita denying na mayroong ganitong reward system. But just the same, we hope na some of them or all of them will also, particularly those who served during the PRRD administration, para naman bigyan daan din yung kanilang side dito sa isyong kinakabit sa kanilang mga pangalan. Okay. Yung mga high profile na napatay ng war on drugs, yung kay Espinosa na napatay sa loob po ng kulungan, tapos itong si Halili na binaril po habang nasa flag raising ceremony, may mga bagong impormasyon po rito tungkol po doon sa pagpatay po sa kanila. Anong gagawin ng PNP doon sa new information na yun? Kagaya nung pagkakabanggit kay Colonel Albotra. Si Albotra ba, ano estado niya ngayon? Definitely, sir, this will all be considered. Kaya nga po, nung may mga babanggit nga po na a certain Major Albotra, ang ginawa po kaagad ng PNP ay tignan kung meron bang Major Albotra dito sa ating system. At 5 po yung nag-appear na Albotra po dyan. Subalit yung 3 po ay matagal nang retired po. So yung isa naman po ay nag-resign na. So may isa na lamang pong active na Albotra under the name ng Albotra, at ito ay kasalukuyang naka-assign po sa Region 7. Bagamat kausap ko po si General Anthony Adorin, yung Regional Director po ng Region 7, at nakausap niya mismo itong
na si Captain Kenneth Albotra at dinideny naman niya na may kinalaman po siya. So lahat po ito ay magbabacktrack po tayo. Saan ba itong mga saan ba naka-assign before, kung nasaan ba sila noong mga panahon na pinatay nga po si Mayor Halili. So all of these revelations will be backed up by other available evidence to prove at i-establish itong mga revelations po ni Garma, sir. Okay, Sergeant Jeremy kausapin, bata raw umano ni ni Colonel Garma. Nakausap niyo na ba si kausapin? Si Sergeant kausapin na Sir Joel ay hindi pa po nakikita hanggang sa ngayon po. Nung pumutok po yung kanyang pangalan ay pinuntahan po kaagad itong kanyang last known address. Subalit wala po siya doon. Ang humarap lang po yung kanyang misis, sabay may inabot po na resignation letter at itinurn over po yung kanyang service firearms po. Sa ngayon po sir, ang status po niya ay awol po. Awol, okay. Sige, doon sa ibang aspeto naman, may kaugnayan pa rin ng Philippine National. Bakit po nakatakas yung pangunahing suspect ko sa pagpatay sa ABC President ng Bulacan? Ang nakakalungkot, Sir Joel, na ito nga ay umalis doon sa custody po ng CIDG. Nung iniimbestigahan po itong kaso sa pagpatay po kay ABC President Camille Capistrano, ay may lumutang kaagad yung kanyang pangalan dahil na-trace na po yung Mitsubishi Adventure na ginamit ng mga gunmen at na-trace doon at meron tayong vital witness na nagsabi na ang may gamit nga po nitong sasakyan ay ito nga pong si Sergeant Ulysses Pascual at pinuntahan at pinag-report po siya ng CIDG na nag-report naman po siya may kasamang abogado at in-under restrictive custody po siya noong October 7. At kailangan natin maintindihan, Sir Joel, na yung restrictive custody is a form of a administrative disciplinary measure na ini-impose po sa isang pulis po na may pending criminal case or may criminal cases. Subalit ang pagsabi lang po ng restrictive custody ay confine lang po siya within a certain area within the camp. At yun po yung nangyari, nandun lang po siya sa isang opisina sa CIDG, wala pa pong naisasampang kaso. Subalit noong October 8 po ay nagpaalam po siya doon sa duty na uuwi lang sandali pero babalik. At magmula po noon ay hindi na bumalik. Kaya yung mismong duty po na naka-assign po that time ay nirelieve pa to at humaharap po sa isang kaso po. Okay, pagka under restrictive custody ka, hindi ka pwedeng umalis doon sa lugar kung saan ka kino-confine. Tama ho ba? Yes po sir, pwede naman po sila na magpaalam, especially kung may mga emergency, kailangan but they should be properly escorted po. Ito pinauwi ito ng walang escort. Tama ho ba, General? Yes po sir. Tama po sir, pinayagan po na walang escort po at magmula po doon na hindi na po bumalik. Kaya may hinaharap pong kaso yung duty na nagpumayag na umalis po siya na walang escort po. Alright, si Attorney Harry Roque, hirap tayong hanapin. Meron bang nagkakanlong dito? Kaya hirap na hirap tayong hanapin itong si Attorney Harry Roque. There is a possibility na meron nagkakanlong sa kanya kasi kung saan ba siya ngayon nag-i-stay po dahil base naman po sa BI wala pa naman pong indikasyon na siya ay nakalabas. Subalit sabi nga natin na sir, hindi tayo, we're not making any excuses. There are challenges na ating challenges na hinaharap natin na maaaring may mga nagkakanlong. Kaya nire-remind natin doon sa mga tao na posibleng nagkakanlong sa kanya ay may posible po silang maharap po sa kaso po. Okay, si Kibuloy, matagal ding hinanap ng pulis ito. Nahirapan tayong hanapin ito. Meron pa ba tayong ginagawang investigasyon as to meron bang nagkanlong din sa kanya? Sa kanyang pagtatago dati? Yes po sir, may hinahanda pong mga kaso ang PNP at yan naman po ay dumadaan ngayon sa case build-up at meron definitely Sir Joel, meron po tayong sasampahan po ng obstruction of justice dahil doon sa 16 na araw na ating operasyon laban sa kanila po ay obviously ay alam po ng mga ibang tao na nandoon lamang po siya sa loob po ng KOJC compound. Kamusta po paghahanda ninyo sa eleksyon, General? Tuloy-tuloy po sir yung ginagawang validation and assessment po ng ating mga field commanders, particularly Sir Joel doon sa mga areas na napasama initially doon sa mga potential election areas of concern. Tuloy-tuloy po yung ginagawang validation and assessment po ng Joint Peace Security Coordinating Council na pinamumunuan po ng ating mga election officer, AFP at PNP po. And once na matapos po itong assessment po na ito sa mga areas, lalong-lalo na
yung may mga naitala na mga election-related incidents in mga previous elections, may mga namomonitor po tayo mga intense political rivalries which are part ng mga parameters natin bago maisama ang isang area as election areas of concern at isusumiti po natin yan sa COMELEC for the COMELEC to again vet these areas para maisama po doon sa final list po ng election areas of concern. Okay, yung mga pulis na ididestino natin dahil may kamag-anak po sa sa lokal na tumatakbo. Ano bang kailan magmamaterialize 'yon, General? Ongoing pa po Sir Joel yung inventory at accounting po dahil nagpapasa na po ang PNP sa lahat po ng PNP units ng kung sino-sino po ang mga may relatives na tatakbo po sa darating na eleksyon at pina-finalize na lamang po sir yung listahan at kausap ko mismo kahapon yung director po ng aming personnel and they will provide us the initial list as soon as available po ay i-announce po natin yan kung at least yung the figures po para malaman din po ng ating mga kababayan po. Yung bagong development kay General Barayuga doon sa pagpatay sa kanya, tsaka doon sa pagpatay kay Mayor Halili, nanggaling po sa isang source kay Colonel Garma. Tingin nyo magkaugnay po yung yung pagpatay doon sa dalawang taong yan? Well, lahat po yan ay titignan natin na Sir Joel kung itong mga sinasabing alleged killings ay kinontrata talaga sa isang grupo. Sila mismong mga grupo ang nagsagawa na ito dahil yung kay Barayuga po ay sinasabi ni Santi Mendoza na ang ulo ng mga yan at ang nag-utos sa kanya ay si Garma at si Leonardo. Samantalang yung dito naman kay Halili, walang sinasabi si Garma na sila ang may alam doon. Ang sinasabi niya lang, may nagsabi sa kanya na mismo certain Major Albotra ang nagyabang sa kanya na sila yung tumakabaho po doon. But then again, dahil isang grupo itong mga pangalan na lumalabas, definitely iimbestigahan pong lahat ng CIDG yan kung konektado o isang grupo yung nagsagawa nitong mga killings po na ito. Okay. General Jean, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka and congratulations to you. Maraming salamat Sir Joel. Good morning po. Police Brigadier General Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police.